kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Isa siya sa pinakabagong comedian na madalas nating mapanood sa iba't ibang programa dito sa GMA. Pero bukod sa pagpapatawa, mahusay din siyang kumanta na sinasabayan pa niya minsan ng kaunting pagpapaseksi. Una siyang nakilala ng publiko bilang isa sa mga contestants ng Extra Challenge. Mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagsikat. Isang bagay na ni minsan ay hindi niya pinangarap na mangyayari sa kanya. Dahil sa kanyang pagpapakwela, sinong mag-aakalang matitindi ang mga pagsubok at malulungkot ang mga kabanatang pinagdaanan niya sa buhay? Lalo na kapag nalaman natin mas madrama pa pala kaysa sa isang soap opera ang mga paghihirap na minsan niyang hinarap. Mga kaibigan, ito po ang kwento ni Ethel Gabison na mas kilala natin sa pangalang Ethel Buba. Tunghayan po natin. Dito ba? Dito ba? Oh, dito ba ang dapat kong kalagyan sa isang sulok kong hiram sa ilalim ng araw? Dito ba ang daigdig ko ngayon? Bakit ibang-iba sa daigdig ko noon? Dito ba kung saan naroroon ang hinahanap kong wala sa panahon? Dito ba ang sulok kong tagka sa ilalim ng araw? Kung saan kay lalim ng luha, ligaya'y kay babaw. Dito ba ang sulok kong tagda sa ilalim ng araw? Dito ba ako na ako sa paraiso ng walang kumukuko? Dito ba naroon ang tagumpay, magkabilay ngiti, sa loob ay may lumbay? Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw? Kung saan kay lalim ng luha, ligaya'y kay babaw. Dito ba ang sulok kong tagda sa ilalim ng araw? Gaya ng maraming mang-aawit, sa mga amateur singing contest, unang hinasa ni Ethel ang kanyang galing sa pagkanta. Ngunit maaga rin siyang namulat sa mapait na kapalaran na dulot ng kanilang kahirapan. Aba, nanalo na naman si Ethel sa amateur. Toray, syempre first prize. Kailan ba kami sumali ng amateur na hindi kami nananalo? Ano ka? Eh, di ba blowout naman kayo? 1,000 lang na panalunan ng bata. Ipaubaya mo na yung kay Ethel. Alam mo, mas mahal pa nga yung binayad ko dyan sa damit, no? Kaysa sa panalunan niya. Nagbabaka sakali lang naman. Uy, Ethel, magpunta ka ng Japan. Jack, bebenta ka dun. Ako, pagkakaguluhan ka ng mga sakang. Pag-abudin mo yung anak mo, ha? Sige. O, Lito, bakit? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ethel, mauna ka na. Nay, mauna ka na muna.
Ethel, congrats nga pala. Para kay Ethel, nagsimula ang problema nang maging seaman ang kanyang ama at mahumaling sa kapitbahay nilang lalaki ang kanyang ina. Ay, huwag mong galawin yan. Nay, bakit? Kanino ba yan? Basta. Uy, sarap ng almusal ah. Ay, halika. Upo ka rito. Favorite ko to. Dito. Ano gusto mo, kape? Chocolate? Orange juice? Tubig na lang, mahal. Ayoko ng kape, kaya orange juice. Makasigmurahin ako. O, sige. Sandali, kunin ko, ha? Ano ba naman itong kuko mo? Ang tigas, masisira itong nail cutter ko. May mahigit isang buwan nang hindi nagugupitan yan eh. Ako kasi, Oo. Oo. ano papaservice ako sa'yo. Ibang service ang ginagawa mo sa akin eh. Eh, ito na totoo eh. Siya nagkatawa yung Pilipin. Oh, anong problema mo, ha? Hoy, kinakausap kita. Anong pinagdadabog-dabog mo dyan? Kasi mangot ka na naman. Nay, nagtatanong ka pa? Hindi na kayo nahiya? Alam niyo bang mga kapitbahay natin, wala na pinag-usapan, kundi yung pagkabit niyo dyan sa palamunin na yan? Ayun na naman, anong pakialam ko sa mga dalahirang yan? Ang sabihin mo, nainggit lang sa akin yan dahil di sila nadidiligan. Dapat ba? Palamon ba nila ako? Hindi nga, Nay. Dahil si tatay nagpapalamon sa atin. Habang siya nagpapakahirap doon, kayo nagpapakasarap dito at nagbubuhay dalaga. Sumusobra ka, ha? Tama. Huwag mo nang patulan. Bata pa yan eh. May sumusobra to kung magsalita. Kala mo yung tatay niya, martir. Bakit ba? Nang babae rin ang tatay mo at iniwanan tayo, ah? Kaya gumaganti ka. Aba, natural lang. Para hindi naman ako agrabyado. Ati sa manos lang kami. Nay, hindi porke niloko kayo ni tatay noon, may karapatan kayo lokohin siya ngayon. Anak mo kami, Nay! Kami lang ang dapat na inaalagaan mo! Bakit ba? Ano ba sa tingin mo ginagawa ko sa inyong mga kapatid, ha? Hindi ba inaalagaan ko kayo? At least hindi ako katulad ng tatay mo na inabando na kayo. Nagkakanda ko ba na ako sa kakatrabaho, sa kakapalamon sa inyo, pero at least pinapalamon ko kayo. Kaya huwag ka magsasalta sa akin ng ganyan. Hindi mo alam ang sinasabi mo! Ano? Christy! Sagsat mo na naman. Sana natin. Dito bang sulok kong tagda sa ilalim ng araw? Okay ba? Oo, ate, rewind mo, te. Teka, papakinggan ko. Sandali. Rewind mo, te, dali. Dali lang. Dito ba? Ayan! Tamo? Sigurado ko matutuwa si tatay niyan. Eh, puro malulungkot yung kinakanta mo, ate. Paano matutuwa sa tatay niyan? Ano ka ba? Sa'yo lang alam ko eh. Tsaka, teka nga muna, yung bang card na yan, tapos na. Malapit na ate, oh. Hoy, lagyan nyo naman yan ng Ingles, ha? Para sabihin naman ni tatay, meron tayo na pag-aaralan sa eskwela. Akin na nga! Eh, hindi naman tayo magaling sa English, ate. Ay, nako. Hindi Akong nga tayo bahala. marunong mag-English, eh. Kayo, Nga. dear father. Hello. Hello? Mapatawa ka ba, ate? Ano ka ba? Bakit? Ano mali sa hello? Eh, English yun eh, di ba? Sabi ko nga lalagyan natin ng English. Talaga kayo, oh. Sige, oh, ayan. Ikaw nga, sige nga, ikaw nga gumawa niyan. Kuya, what are you doing? O, yun, dali na yun. Hoy, baka kung ano-ano mga isulat nyo dyan, ha? Huwag kayong magkukwento na hindi maganda dyan. Papasamain nyo pa yung loob ng tatay natin. Baka ikwento nyo dyan tungkol kayo dito, ha? Wag, ha? Kayo, hayaan nyo na. Pagka next time, dumating na siya rito at saka na lang natin ikukwento sa kanya yung nangyayari kay nanay. Diba? Puro masasaya na ikwento natin. Akin na. What are you doing? Sanay ka pala mag-manicure ah. Manicure mo naman ako. Tama-tama.
Bagong paligo ako. Malambot pa yung mga kuko ko. Hoy, hindi mo ba ako naririnig? Itawa mo nga ako! Hoy! Asawa ko ng nanay mo. Kaya kahit anong utos sa'yo, dapat sumunod ka. Hindi ka asawa ng nanay ko! At wala kang karapatang mag-utos sa akin dahil palamon ka lang dito! Sige! Subukan mo! Bakit ka? Walang hiya ka? Ikaw ang sumira sa pamilya namin! Kung hindi dahil sa'yo, buo pa kami ngayon! Ano ba? Tumigil ka nga dyan! Ano? Sumasaksakin, sigitan mo sa akin! Sige! Ayaw pang anak mo! Papatayin naman yan! Ikaw ang hayop! Ikaw ang sumira sa pamilya namin! Tumigil ka! Anong gusto mong gawin kay Lito? Patayin ha? Patayin mo? Ano? Matagal nang sira ang pamilyang to. Mula nang iwanan tayo ng tatay mong walang kwenta! Mula nang iwanan niya tayo at wala nang suporta! Nag-abroad na siya para mapakain niya tayo. Anong nag-abroad? Kung nag-abroad ang tatay mo, bakit ganito tayo kahirap? Bakit araw-araw kailangan kumayod ako para mapakain kayo? Pwede ba, Ethel, itigil mo na yung ilusyon mo na meron kang tatay? Dahil kung meron kang tatay, hindi ako naghihirap ng ganito! Buti hindi ka nakikiliti. Umuwi ka pa. Sana tinuloy-tuloy mo na. Matigas din lang ang loob mo. Person, Ate, bakit? mag-impake kayo, aalis tayo. Saan tayo pupunta? Ka na magtanong, ako nang bahala. Saan mo dadali ng mga kapatid mo, ha? Bakit biglang nagka-interest ka? Di ba wala ka nang pakialam sa amin? Kang mamiloso po dyan. Saan mo dadali ng mga kapatid mo? Sasama na kami kay Lola, sa General Santos. Doon na kami titira. Ayun, nagsumbong ka na naman sa lola mo? Nay, kanino ako magsusumbong? Sino hihingan ko ng tulong? Eh kayo mismo, pinababayaan nyo kami. Tsaka Nay, hindi ba ito naman ang gusto nyo? Dahil gusto mo, masolo tong bahay na to at magsama na kayo ng palamunin mong yan. Di ba, Nay? Di ba? Di ba? Bilisan nyo nga! Tara na! Tara na. Paano si nanay? Ate, hindi ba natin sasama si nanay, ate? Hindi. Tayo lang ang aalis. Sa pag-asang mababago ang kanilang kapalaran, nagtungo si Ethel at ang kanyang mga kapatid sa General Santos City, kasama ang kanilang lola. Dito'y muling binuhay ni Ethel ang pangarap niyang maging isang mahusay na mang-aawit. At ang nagwagi po ngayong gabi ay si... Ethel Babito! Galing talaga, ate. Oo nga. Sus, kayo talaga. Halika, tignan natin yung pansitira dyan sa kanto. Inilibre ko kayo. Talaga? Yes. Kakain tayo pero tayo. sandali lang, yung Mga tricycle. Andiyan, ate. Hintay tayo. Okay, halika na. Hoy! Tatay! Tay! Tay! Tatay! Tay, mabuti naman bumalik kayo. Akala ko, iniwan nyo na kami ng tuluyan eh. Oo, tay. Miss na miss na namin kayo. Tatay. Ay, pasensya na kayo. Malaki ang pagkukulang ko sa inyo, pero abawi ako. Babalik na tayo sa Maynila. Doon na ulit tayo titira. Talaga, Tay? Pero sa kabila ng kaligayahang dulot ng pagbabalik ng kanyang ama, simula pa lang ito na isang mahabang kalbaryo para kay Ethel.
ang ama ni na Ethel matapos ang mahigit 2 taong pagtatrabaho nito bilang seaman. Nilisan nilang General Santos City at nanirahan muli sa Maynila. Mga anak, pagpasensyahan na niyo ito, ha? Ito lang nakayanan ko. Opo nga po, maganda pa po eh. Tay, ang mahalaga doon, magkakasama tayo. Tay, Oh, nagkausap na ho ba kayo ni nanay? hindi. Ayoko munang makita siya. Baka kung ano pong magawa ko sa kanya. O sige mga anak, ayusin na niyo yung mga gamit. Nakita akong tao doon sa labas, Sino? Hindi ko po kilala, tay. Pagkapal mo talaga. Nagpakita ka pa dito? Siguro, nabalitaan mong nag-abroad ako kaya manghihingi kang dilihensya, no? Hindi naman yun ang pinunto ko rito, oh. Patawarin mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Yun ang pinunto ko. Patawarin mo na ako, Ben. Lakas ng loob mo. Pupunta-punta ka rito, tapos lalasing ka muna. Kung lakas ng loob eh. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Ibabahay mo yung lalaki mo. At kung wala nang mahutot sa'yo, iiwan ka, babalik ka naman sa akin. Malmo. Magbabago na ako. Patawarin mo lang ako. Alam ko, nasaktan kita, Ben. Nasaktan! Kulang yung salitang yun sa ginawa mo sa akin! Kaya nga nandito ako. Gawin mo ko anong gusto mo sa akin. Gusto mo saktan mo rin ako. Basta tanggapin mo na ako, Ben. Ben! Tigilan mo nga ako! Sige na! Umalis ka na lang! Saktan mo ako! Gusto mo wagwagin mo ako! Umalis! Sige na! Ano ba? Sige na! Tanggapin mo lang ako! Ano ba? Ano ba? Sige na! Ano ba? Ano ba? Bakit yung pinapasok nandito? Tay, baka pwede naman hong patawarin niyo na si nanay. Kasi 3 araw na ho siya nag-aantay sa labas ng bahay eh. Mga anak, tatawarin ba natin yung nanay niya? Opo. Naging masaya ulit ang samahan ng buong pamilya. Ngunit pagkaraan ng 3 buwan, kinailangan muling umalis ng ama ni Ethel. Ay, kailangan niyo ba talagang umalis? Alam mo, anak, hindi ganitong buhay ang gusto ko para sa inyo. Saka, gusto ko talaga magsiman. Mas malaking kinikita ko ron. Hindi kagaya naman pasulpot-sulpot na trabaho dito. Tay, paano yun? Magkakahiwa-hiwalay na naman tayo. Tapos kayo ni nanay, magkakahiwalay kayo. Ako naman naintindihin mo. Intindihin mo ang sitwasyon natin. Ang nanay mo, malaki na pinagbago niya. May tiwala na ako sa kanya. Kaya nga, sana, kung maaari, pag lalabas siya, may lakad, samahan mo naman para hindi ma-impluwensya ng masama. Pasensya ka na. Kung sino pang anak
Siya pa pinagbibili na ako mag-alaga sa kanyang nanay. Tay, okay lang yun. Total, tiwala na rin naman ako kay nanay eh. Alam ko namang hindi niya nauulitin yung mga ginawa niya sa amin noon. Tay, na. Sir, andito na ang jeep. Baka mahuli ka. O, sige. Susunod na kami. Mag-ingat ka. At talagaan mo iyong mga kapatid na. Po kayo din tayo, mag-iingat po kayo. Kumagana. Ito, kunin mo na to. Maganda to. Oh, bagay sa'yo. Oh, ang ganda ng kulay. Kano naman to? Para sa'yo, 250 na lang. 250? Mahal-mahal naman nun. Tawad naman dyan. Eh, magaling Hong Kong. Tignan mo, tatakwalan yan dito. Sige na, maganda yan. Sige na nga. Ikaw. Mari. Oh. Yung music class na pinapasukan ng mister ko, yung seller sa eskolta, Oo. natatanggapan ng singer doon. Pwede mo ipasok yung anak mo. Sayang naman ang galing niyan. Pwede ba yan? Eh, wala pang 18, 17 lang. Ay naku, Mare, magagawa ng paraan yan. Malaking bulas naman siya eh. Ganun Pwede ba? na siyang 18 anyos. Pinasok ni Ethel ang pagkanta sa isang music lounge. Sa kagustuhan na rin niya na makatulong sa pamilya. Nay. Nay. Sabi ko naman sa inyo, Nay, huwag niyo na akong antayin, Nay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagsisimula na palang malulong sa masamang bisyo ang kanyang ina. Ate, Ano ginagawa mo dito? Ba't di ka pa natutulog? huwag mo nang itago yan, ate. Alam na namin yung ginagawa ni nanay. Hindi lang namin sa'yo sinasabi kasi sabi ni nanay huwag daw magsusumbong sa inyo. Magpakailanman. Nay. Nay, bumangon nga kayo dyan, Nay. Nay! Nay, bumangon ka, Nay! Ano ba? Madaling araw na. Ano ba? Daling araw na, Nay. Ano Ingay ibig sabihin mo. nito? Ha? Ano na naman to, Nay? Akin na nga yan. Ano nga yan? Ano to, Nay? Ano ba? Ano ba pinagsasabi mo? Lata, akin na yan. Lata lang yan. Nay! Nay, huwag na kayo magmaang-maangan pa. Inamin na sa akin ng mga bata. Alam ko nang alam nila. Ano ba naman, Nay? Noong una lalaki. Ngayon naman ito, drugs! Hindi na ba kayo magbabago? Sinubukan ko lang naman eh. Sinubukan ko lang. Diba? Kasundo na tayo, Nay. Sabi mo, hindi ka nagagawa ng mali. Nangako ka kay Tatay, Nay. Naaalala niyo ba yon? Nangako kayo kay Tatay, Nay, hindi ba? Hindi ko lang maiwasan. Hindi ko maiwasan. Nay? Dito ba napupunta lahat ng pinaghihirapan ko? Ha? Ano mo ako, Nak? Tumarin mo ako. Pasensya ka na. May naklas si nanay mo eh. Huwag mo na ako sumukit, tatay. Magagalit yun sa akin, Tem. Huwag na. Pangalawang pagkakataon niyo na to, Nay! Hindi na kayo matututo! Alam ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Nakarating sa ama ni Ethel ang nangyari. Kaya nang makabalik ito sa Pilipinas, nagpasya si Ver na dalhin muli ang mga anak niya sa General Santos. Tuluyan nang napalayo ang magkakapatid sa kanilang ina.
Ngunit hindi inakala ni Ethel na magiging mas masaklap pa pala ang kapalaran nila. Hindi kayo kayang kupkuping lahat ng Tia Feli niyo. Ang iba sa inyo, kailangan doon muna sa Tsubaldo niyo at ang iba sa Tia Linda niyo. Tama ba yung narinig ko, Tay? Mag-iwalay kami. Tay, hindi ko ho kaya. Pag naman ho. Tay, huwag naman po, Tay. Ayaw po, bakit? Ayaw po namin doon. Tay, hindi ba pwedeng tayo na lang ang magsama-sama? Kailangan ba ipamigay niyo pa kami sa mga kapatid niyo? Wala akong magagawa, mga anak. Hindi ako magtatagal dito. 3 araw lang yung ipinaalam ko para ayusin ang problemang ito. Kailangan bumalik uli ako sa barko. Tapos pababayaan niyo kami mag-iwahiwalay? Hindi ko naman kayo maaaring iwan ng walang nag-aalaga sa inyo. At lalong hindi ko kayo maiiwang muli sa nanay niyo. Tay, paano na ho kami? Paano na kami, Tay? Pasensya na, mga anak. Pasensya na, mga anak. Pasensya na. Kunting tiis na. Di man nila kagustuhan, nagkahiwa-hiwalay ang magkakapatid matapos silang ipaampon ng kanilang ama sa mga kapatid nito. Tumigil si Ethel sa pag-aaral at naging bokalista sa isang banda. Makikiraan ho. Ate! Oh! May dala akong pagkain. Ito, pansit at lechong manok. Halika na, kumain tayo sa bahay. Hindi, dito lang tayo sa labas. Bakit? Ayaw niyo bang kasalo si Chang? Mainit yung ulo ni Chang eh. Tsaka, kanina pa kami hindi makauwi eh. Ganun ba? Sige, dito na lang tayo kumain. Umpo na kayo. Makikiupo lang, ho. Ito, ano kaya? Salamat. Manok? Ito. Sandali. Ayan. Buksan mo na. Manok. Ate, may trabaho ka na ulit? Oo, may pinapasukan akong club. Magugudansal ka, ate. Ano ka ba? Tangi, hindi. Singer ako ng banda. Bukalista na ako. Kala namin, dancer ka na, ate. Buti naman ate, dumalo ka sa amin. Kasi, nung umalis ka kay Tia Peli, lagi mainit ang ulo niya sa amin. Tsaka, lagi niya kami pinagdadamutan eh. Ganun ba? Yan, yun na. Konting tiis lang. Dali lang yun. Tapos, makakaraos din tayo. Pero ngayon, pamimili ko kayong damit pagkatapos nyo kumain. Ate, bakit? Wala to. Bakit nga ate? Wala, may sasabihin kasi sana ako sa inyo eh. Pero yung pangako niyo sa akin, hindi kayo magagalit sa ate, ha? Ano yun ate? Mag-aasawa ka? Ano ka ba? Wala ang boyfriend ng ate, mag-aasawa pa. Ate, naiisip lang po kasi namin na baka napapagod na rin kayo sa pag-aalaga sa amin eh. Hindi. Kasi may kaibigan ako. Niyayaya na akong pumunta ng Maynila. Bakit, ate? Ba't kailangan po pumunta ng Maynila?
Siyempre, nandun ang pera, maraming trabaho. Tsaka di ba alam niyo naman, pangarap ng ate niyo, pumunta ng Japan. Eh, doon na lang kami mag-a-apply. Pag nasa Maynila na kami. Ate, magkakahiwalay din tayo? Iniwan na ka tayo ni nanay at tatay. Pati ba naman ikaw, iiwan mo pa rin kami? Alam niyo, mag-iipon lang ako. Mag-iipon lang ako ng pera. Pag nakaipon na ako, babalikan ko kayo. Ate, pangako mo ha. Kunin mo kami ulit. Pangako ko yun. Pangako ko. Pangako ko. Babalikan ko kayo. Babalikan ko. Labag man sa kanyang kalooban, iniwan ni Ethel ang mga kapatid sa General Santos upang maghanap ng mas magandang kapalaran sa Maynila. Binalikan niya ang pagkanta sa music lounge na dati niyang pinapasukan. Ilang beses rin siyang nag-apply para makapagtrabaho sa Japan, ngunit hindi siya pinalad. Hanggang isang araw, dumating ang isang bisitang hindi na niya inaasahang makitang muli. Uy! Nagising ka din? Taray! Kala ko hindi ka nababangon eh. Bakit ba? Ano ka sa bumuwi? O, yun na yan. Naman, alisin ko na yata yun. Yung dami kasing customers. Panay pa request. Oo nga pala. May naghanap sa'yo yung lalaki. Nasa labas. Kayo na pa siya dyan kasi ayaw kanyang pagising. Sino naman daw yun? I'm sure isa sa mga lolo mong admirers, no? Diyos ko, kayo na pa siya dyan. Naghahantay. Bino mo, iba ka, Mare. Hanggang dito sa bahay sinusundan ka. Ang asim mo. Tay! Tay! Kararating ko lang nung isang araw eh. Nasabi lang sa akin mga kapatid mo na hindi pa na raw nakatira eh. Tay, pasensya na kayo ha. Kung iniwanan ko yung mga kapatid ko. Kasi naman ayoko magtagal kay Tia Feli. Nahihiya ako eh, kaya umalis ako agad. Pero tay, hindi naman ako nakakalimot. Alam niyo, buwan-buwan nagpapadala ako ng pera. Ano bang ginagawa mo dito sa Maynila? Bumalik ako tayo dun sa kinakatahan ko sa eskolta. Plano ko rin ho kasi sanang mag-Japan. Kung suswertehin. Pero ngayon, dahil nandito na kayo... Hindi rin ako magtatagal. Akyat tuloy ako sa barko. Gusto ko lang makita kayong magkakapatid. Ikaw gusto kong makita. At gusto ko rin kayong makausap. Pero tay... Alam kong noong pa man na matatag ka. Kakayanin mo lahat. Kaya iniiwan ko na sa iyo pumili ng buhay na gusto mo. Alam kong kaya mo desisyonan ng buhay mo. Ano namang ginagawa ko dyan? Kasi si tatay naiinis ako sa kanya eh. Ano problema sa tatay mo? Parang wala siyang pakialam sa amin magkakapatid, hindi man lang niya inisip. Wala man lang siyang pakialam sa akin, hindi man lang niya ako pinigilan sa trabaho ko. So ang gusto mo, pigilan ka tatay mo sa trabaho mo, ganun ba? Sana. Ang gusto ko lang naman maramdaman ko na kahit pa paano may pakialam siya sa akin eh. Babae ako, natatakot siya, baka mapahamak ako. Wala, hindi man lang nagsalita. Kababae kong tao, virgin pa ako. Hala! Ethel! Bert! Nagdadrama ka na eh. Ang taas na yun, huwag ka magpatawa. Ano ka ba? Makareact naman to. Ba't virgin naman talaga ako? Hindi ka ba naniniwala? Ethel! Virgin? Yung ginagawa mo gabi-gabi? Ha? Naka-miniskirt ka? Umaga ka na umuwi? Yung trabaho mo...
Nakalabas yung... Ay, Ano ba? Virgin nga ako! Walang gagong maniniwala, Ethel. Virgin nga ako eh. Ba't di huwag ka maniwala kung ayaw mo? Tsaka hindi yun ang issue. Ang issue dito, yung tatay ko, malaman lang niya na buhay kami, okay na sa kanya. Hindi ko nga maintindihan kung may mga ganyang mga gulang pala eh. Ay, ewan ko sa'yo, hindi kita ka. Ayan. I'm sure yung nag-iisang tao naniniwalang virgin ka pa. Dahil lang nga. Kaya naman ba ang tatay ko? Paranoid? Hi, Ronnie. Hi, si Ethel nandyan? Andyan, nag-e-emote lang. Dali lang. Ethel. Oh, tatay ko? Hindi, si Ronnie at naka-boxer shorts. Lumabas ka na, may dalang flowers. Bakit sinabi mo nandito ako? Ano ka ba? Tanga ka ba? Eh, kayo na ka pang umangangal dyan. Di ba siya, malamang kayo na pa siya sa labas, di ba? Dindarig ka. Sige, Tama ka talaga. Kailan? Huwag ka ng umarte. Yan ang magiging kasagutan sa pagiging virgin mo o hindi. Sige na. Sige, ayun na. Si Ronnie, dali na. Dali na. Hi, Ethel. Hello. Para sa'yo. Salamat Basta ka? Buti. Ronnie, ano ba naman? Pambira ka naman. Kanina ka pa sunod na sunod sa akin. Ethel naman, huwag ka na matakot sa akin. Di naman kita sasaktan eh. Eh, bakit ba kasi? Tagal-tagal ko na nanliligaw sa'yo eh. Baka naman pwede ko na malaman yung sagot. Mamadali ka naman masyado. Patulogin mo muna ako. Pagod na ako. No, bukas na tayo mag-uusap. Di na ako makapaghintay eh. Tsaka maiksi lang ang buhay, no? Kahit ano pwede mangyari. Oh, malay mo, bukas may mas mangyari sa akin. Sige, ikaw rin. Baka hindi ka patahimikin ng konsensya mo. Ba? Takutin ba ako? Ah! Yes ba ano? Sige na naman, Teka please, lang, oh. ano ka Sige ba? na. Tumayo ka. Tumayo ka dyan. Hindi ako tatayo dito hanggang di mo sinasabi sa akin na sure mo na ako. Oo naman, lakas mo ng pressure. O, sige na. Sige na, ano ibig sabihin nun? Sige na, ang kulit mo naman. Sige na, oo na, sinasagot na kita. Sige na ako? Tayo na, saya, no? Talaga? Shota mo na ako. Uy, teka. Uy, sandali, aray ko. Bakit naman? Ba't naman may yakap pa? Eh, mag-shota na tayo eh. So, pwede na. O, sige na. Sige na tayo. Simula ngayon, ha? Susundin mo yung mga sinasabi ko, ha? Saka bibili mo ako ng marami. Magpakailanman. Si Ronnie ang naging unang seryosong karelasyon ni Ethel na nagpasaya sa kanya ng lubusan. Ngunit ang kasiyang yun ay panandaliang lamang dahil hindi nagtagal, lumabas rin ang tunay na ugali ni Ronnie. Ronnie, ano ba? Hindi ko nga kilala yun, eh! Ano? Nasasaktan ako! Hindi mo kakilala? Hindi mo kakilala, binibigyan ka ng bulaklak? Eh, ano magagawa ko? May mga ganun talagang customers. Ang hina mo naman umintindi. Aminin mo na kasi, ha? Aminin mo na kasi naliligaw sa'yo yung lalaki niyo. Kita-kita ko tumatambay siya sa bar, lagi! Ano ba? Praning ka! Anong praning? Ha? Hindi ako praning! Walang ibang makikinabang sa tanda mo, ha? Ako lang! Ako lang! Lassie! Hindi ka makalap dito! Ronnie, tama na! Tigilan na natin ko! Ayoko na! Kaya ka, anong tigilan? Ikaw ang magtigil! Anong kala mo sa akin? Ganun mo lang kakalasan? Ha? Ayoko na, Ronnie! Ano gagawin mo sa akin? Itatali mo ako? Buti alam mo na kasi gusto mo na talaga igagapos kita para matawag ka! Aray ko! Nasasaktan ako, Ronnie! Makawa ka naman sa akin! Aray!
dahil sa sobrang pagsiselos ni Ronnie. Halos araw-araw kung mag-away ang dalawa hanggang umabot sa sukdulan ang lahat. Ay, naku, Mari, buti na hiniwala mo yung Ronnie niyan, ha? Diyos ko, grabe. Pagkasakay ko pala yung Diyos ko. Tama yung desisyon mo, tama yun. Sayang, ang gwapo pa naman niya. Ay, dali, oh. O nga pala si si ba to, si Ray? Hinahanap ka. Oh, bakit? Ano naman daw kailangan sa akin? Hitad na yun. Ano ka ba? Magja-Japan? Kailangan to niya ng partner. Ikaw ang gusto niya kasama at 3 months lang. Mari mo ka nang umarte naman. Ba't naman ako aarte? Sino ba naman tatanggi sa grasya? Eh, alam mo naman gusto ko mag-Japan noon pa. Kaya nga. Pangarap ko nga yan eh. Alam mo, ilang beses na nga ako nag-apply eh. Lagi lang akong project. Ano? Lagi lang project. Anong project? Baka ibig sabihin reject. Alam mo, Hindi, friend, wag mo pakalakas. ang tanga-tanga mo. Oy, matalino ka eh. Grabe. pambira. Ang bobo-bobo. Iba ka. Salamat. Ay, dahil may naisip ako. Dinidin pa eh. Ay, may naisip. Oo, Ay, duduro-duruin pa ang ako. ganda nito. Dahil sa pagiging boba mo, iba na Salamat. pangalan mo ngayon, friend. Ano? Ethel Buba. 3 buwang nagtrabaho si Ethel sa Japan bilang singer sa iba't ibang bars doon. Sa wakas, natupad na rin ni Ethel ang matagal na niyang pinapangarap. Kaya naman, sinamantala niya ang pagkakataon. Maganda ang ibinunga ng kanyang pagsusumikap. Nakaipon siya ng malaking halaga at nakabili ng isang bagong bahay para sa kanyang mga kapatid na nooy isa-isa na rin niyang nakuha. Ate, dito na ba tayo titira? Oo, dito na kayo titira. Sinerte ate niyo sa Japan eh. Ito na ang pinundar ko. Sana kasama sila Kuya Bernard. Kayo mag-alala. Kukunin ko din sila. Kakasama-sama na tayo ulit. Tatrabaho ko mabuti para makuha ko pa mga kuya niyo kay Japel. Ang galing talaga ni ate. Kana, alisin natin yung mga gamit sa taas. Nang mga panahong ito, unti-unti na ring nakikilala si Ethel dahil sa pagiging kampyonet sa iba't ibang singing contest sa TV. Naging sikat din siyang sing-along master sa iba't ibang comedy bars. Dito, natuklasan ni Ethel na may angking din pala siyang talento sa pagpapatawa. Ayan, may Aba, request teka. daw. Akala ko yung waiter i-request. Aba, teka, alam mo ba kung anong binulong niya sa akin? Ano daw? Ano May yun? request daw na bayang maghiliw. Ay, Niloloko ko nitong... Ay, Diyos ko. Aba, niloloko mo ako. Halika rito, aabangan kita mamaya. Mag-ilo tayo dito. Niloloko na eh. Hindi na. Hindi ko lang maintindihan kung naliliitan ka sa akin. Naliliitan ka ba sa akin? At hinahamon mo ako? Aba, teka, mukha bang maliit ito? Oh, ayan. Nagpatuloy ang pag-arangkada ng karir ni Ethel. Ngunit ang higit na nagbigay ng malaking exposure sa kanya ay ang pagsali niya sa programang Extra Challenge. Hanggang sa dumating ang bagong lalaking magpapatibok muli sa puso ni Ethel. Masyadong matapang. Miss, magkano? Hindi kaya ako number 4. Pwede, no? Excuse me. Oh, Na-try mo na ba to? hindi pa eh. Subukan mo mabangon. Talaga? Bango, no? Kaya lang mahal eh. Bibiling ko para sa'yo. Ha? Bibili mo para sa akin? Yes. Pa, ibang klase naman kayo mga sales clerk dito, no? Eh, imbis na nagbebenta kayo ng pabango, naglilibre kayo sa customers? Actually, hindi ako sales clerk dito. Hindi ako rito nagtatrabaho. Ay, sorry. Hindi ko alam. Anyway, I'm Rudy. Rudy Fernandez? Villacorta. Ikaw? Ethel. And hi, I'm Rudy. Hi, I'm Ethel. Hindi naging mahirap para kay Ethel na mahalin si Rudy. Malaki man ang agwat ng kanilang mga edad,
Natagpuan nila sa isa't isa ang kaligayahang tila naging mailap sa kanilang buhay. Ngunit gaya ng ibang relasyon, daraan din sa matinding pagsubok ang kanilang pagsasama. Hoy, basta mamaya huwag mong kalimutan, sunduin mo ko. Oo ba? Basta galingan mo. Una na ako. Okay. Ingat! Ethel, ano ba talagang trabaho ng jowa mo? Tourist guide? Bakit ba? Sigurado ko bang turista sinasamahan niya? Baka naman ibang babae, no? Hoy, Lali huwag kang ganyan ayoko ng ganyang biro. Hindi kasi, ayun, sana sabihin sa'yo ito, pero, yung kaibigan ko, kilala si Rudy. Sa Pasig ba siya umuwi? Hindi, Valenzuela. Ano bang mali-mali ka? Hindi, imposible. Kasi hindi pwede magkamali yung kaibigan ko eh. Doon siya umuwi, may inuwi siya sa Pasig. O, ano naman ngayon? Ethel, hindi pwede magkamali yung friend ko. Nakita niya mismo eh. Meron siyang inuwian sa Pasig. Tapos tuwing... sabihin ko na nga lang, may babae, tsaka bata na sumasalubong sa kanya. Asawa at anak niya yung Ethel. Sorry, friend, pero kailangan malaman. Hiwalay man sa asawa at may anak na, nagawa pa rin patawarin ni Ethel si Rudy matapos niyang malaman ang nakaraan nito. Di nagtagal, inalok rin ni Rudy si Ethel ng kasal. Ngunit di inakala ni Ethel na ang alok na iyon ang susubok sa pagsasama nila ni Rudy. Hindi ko kaya mawala ang mga kapatid ko. Hindi ko kaya ang pinagagawa mo sa akin. Ethel, malalaki na sila. Kaya na nilang alagaan ang sarili nila. Buong buhay mo, umaasa sila sa'yo. Ngayon na pwede na tayo magkaroon ng sarili nating pamilya, sa tingin ko, dapat na magkanya-kanya na tayo. Alam mo kung gaano ko pinaglaban at pinaghirapan ng mga kapatid ko. Magkasama-sama lang kami ulit. Pero sana iintindihin mo rin naman ako. Meron akong mga plano para sa ating dalawa. Meron akong namanang lupa sa Kalamba. Gusto ko, doon tayo titira, doon tayo bubuo ng pamilya. Mga kapatid ko yon! Sila lang ang pamilya ko. Pinaghirapan ko't pinaglaban ko magkasama kami ulit. Ikaw, nung malaman kong may anak at may asawa ka, di ba tinanggap kita? Kahit tinago mo sa akin yun ng matagal. Rudy, mga kapatid ko, umpisa pa lang, alam mo na. Alam mo kung kailan kami naghiwalay. Alam mo kung gaano ko sila pinaglaban. Tapos sasabihin mo sa akin, hindi mo ko pakakasalan kung hindi ko sila iiwanan. Anong klase ka? Ethel, kung di mo magagawa, hindi kita pipilitin. Sorry. Alis ka na. Hindi na tuloy ang kasal. Umalis ka na! Ano ba inaantay mo? Bitawan mo ko! Umalis ka na, Rudy! Umalis ka na! Ayaw na kita makita! Huwag ka nang babalik! Hindi mo kaya tanggapin ang mga kapatid ko. Mas wala na tayo! Umalis ka na! Okay, okay! Anong kasal?
iwasan! Kahit kailan wala na! Ayoko na! Mga kapatid ko na hinihingi ko, tanggapin mo! Hindi mo ba kaya? Ayoko na! Na nagdaan, kailan may hindi malilimutan. Kay tamis na araw ng pagmamahalan, ang akala ko'y walang hangganan. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya't sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran ko ay magbago. Ang pag-ibig kong ito. Nabiguman sa pag-ibig, patuloy naman sa pag-alagwa ang karir ni Ethel sa telebisyon. Sa muli niyang pagsali sa Extra Challenge, napili siya bilang isa sa mga bagong partner ng host na si Paulo Billones. Naging segment host din siya sa showbiz program na S-Files at napasama rin sa cast ng sitcom na All Together Now. Kumusta ka na? Sikat ka na, Ethel. Doon ako nakatira sa asawa ko sa Baisa. Sana minsan makapasyal ka doon. Nay. Hindi yan ang kailangan ko, Ethel. Gusto ko'y mapatawad mo ako. Sa ibang araw talaga ako. Nay. Nay, hindi niyo na ako kailangan hingin pa ang kapatawaran sa akin. Dahil matagal ko na kayong pinatawad ni tatay. Kahit na may pamilya na kayong iba, kayo pa rin ang mga magulang ko. Sa ngayon ay patuloy na umaani ng tagumpay si Ethel. At kamakailan lamang, muli na naman siyang pinag-usapan dahil sa mga pagpaparitoke niya sa katawan na walang takot niyang inilantad sa publiko. Tininan ko muna yung buong katawan niya from head to foot. Tapos nakita ko muna sa face niya, medyo pahaba yung mukha niya. So ang ginawa natin, inayos natin yung nose. Tapos nilagyan ko ng cheekbones para ma-offset yung kanyang pagkahaba ng chin. Inalis ko naman na fats dun sa waistline niya at saka sa
sa likod at saka sa tiyan. Tapos nilagyan natin ng pinalaki natin yung puwet sa likod at nilagyan natin ng breast implants para perfect. Yung bukod sa underarm whitening, tsaka permanent hair removal, pinantay din yung color ng arms dun sa body niya. Kasi madalas siya naka-sleeveless, so usually yung braso niya yun ang itim. So pinantay lang yon. Tapos, permanent hair removal using Depi Laser. Actually, hindi pa tapos yun. Bumabalik siya sa clinic every month para tapusin yung session. Kasi usually, sabi ko sa kanya, mga 6 na sessions yun. Ethel, ang drama pala ng buhay mo. Sino mag-aakala na napakagaling mong magpatawa, pero ganyan kahirap pala ang dinaanan mo? Saan mo nakuha yung talent mo sa pagpapatawa? Sa sing-along. Was that your first job? Marami akong naging trabaho eh. Oo. Naging banda, singer sa music lounge. Tapos, kung ano-ano, nagtitinda ng mga RTW. Tapos, basta kung ano pagkakakitaan, naging DI pa nga ako eh. Ano pa yung gusto mong marating sa buhay? Pangarap ko makatapos ng pag-aaral. Siyempre, yung mga kapatid ko gusto ko din talagang makatapos sila. Oo. Tapos, gusto ko magkaroon ng business. Ano ang pinakamagandang aral na mapupulot ng ating televiewers sa buhay mo? Tulungan ninyo, kung kaya niyo tulungan yung mga, Pamilya? Oo, yung family ninyo. Pagpapatawad sa magulang, Ha? pwede ba yun na aral sa buhay mo? Siyempre, may ganun po. May yung father ko, alam ko, nandito na siya. Ayun. Gusto ko siya makita. How long na hindi kayo nagkikita? Siguro mga 8 years. Kahit nung sumikat ka na? Wala pa rin? Kahit telepono, wala pa rin? Pero naririnig ko, ngayon, nandito siya. Siguro, alam ko proud siya sa akin. Kung nanonood siya sa'yo ngayon, Ethel, anong masasabi mo sa kanya? Miss ko na siya. Kahit pinabayaan ng kami. Pinatawad ko na siya. Pinatawad mo na siya. At handa ka nang magkita kayo? Gusto ko siya talaga makita. Gusto mo talaga makita? Alam ko, nahihiya lang siya. Nahihiya siyang, nahihiya siyang umarap sa akin. Kasi nga, di ba? Kasi yung mga obligasyon na dapat na siya. Hinako mo? Ako, yung gumawa. Oo. Aba, isabihin mo, pagpapatawad mo, baka nga sakali. Sorry din, di ba? Kung may mga kasalanan din ako sa iyo. Pero, sana, magkita tayo. Kung nahihiya, sabihin mo lang, kahit ako pupunta sa iyo. Basta makita lang kita. Ethel, I'll pray for that, okay? Pagdadasal ko na magkita kayo ng ama mo. And thank you very, very much. Ay, thank you, sa paggamit mo sa aming programa, ha? Thank you. Para manawagan sa father mo, and I really hope that it will come soon for you. Salamat Thank you very po. much. Sa kabila ng mga kalungkutang dinanas niya sa kanyang buhay, patuloy pa rin tayong inaaliw ni Ethel ng kanyang natatanging talento sa pagkanta at pagpapatawa. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga taong gaya niya na sa kabila ng mapait na karanasan ay nakukuha pa rin maghatid ng saya sa kanilang mga kababayan. Marahil, ito na rin ang makapagpapatunay kung gaano katatag si Ethel sa harap ng mga pagsubok. At kahit anumang hirap at sakit ito, sa bandang huli, si Ethel pa rin ang panalo. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.